Ay, grabe. Habang binablog natin ito, talaga namang pinag-uusapan itong si Pokwang na naman. This time, ang sangkot ay ang kanyang kapatid na nagkaroon ng road rage incident sa Antipolo nung nakaraang linggo. Antipolo na naman. Bakit lagi sa Antipolo pag may mga daming mga ganyan? Mga issue sa kalsada, mga isyong kagaya ni Niyong, na nilalakasan talaga yung mga kutsara, tinidor, baso at iba pa. Habang nagbablog kami, sinasadya niya, tsaka yung tubig, hindi pinapatay, dire-diretso lang para naririnig ko kunwari. But anyway, ito na nga po pinag-uusapan natin kasi si Pokwang, ang komedyanteng si Pokwang, na kaibigan din naman natin yan si Poki, no? Kaya lang, hindi yata maganda yung naging reception sa kanya ng mga netizen o yung mga nakapanood at saka mga nakaalam nung pangyayari na naganap involving her brother at nang makaengkwentro ang mag-amang magkakariton. Take note, magkakariton ha. Tapos ako napanood ko yung video Tapos nakikita ko dun yung isang matandang mama na umaawat. Plus may nagbi-video sa likod ng matandang mama at naririnig mo rin yung boses ng babae na nagbi-video na sinasabi niyang, "Tama na kuya, tama na." Parang inaawat niya yung kapatid ni Pokwang na ang pangalan ay si Carlo Subong na nagmamaneho ng Hilux. Tapos nakitang ang sa kwento is nasagi ng kariton na tinutulak nitong tatay kasama niyang kanyang 2-year-old daughter na nasagi yung Hilux na sasakyan na minamaneho nga ni Carlo. And then bumaba itong Carlo at doon nagsimula yung pang-aalipusta niya doon sa tatay. And naririnig natin minumura, tapos parang binatukan pa. May maganon. At nakunan ito lahat ng video at narinig lahat. At yun na nga, yung mamang matanda na umaawat, na sabi niya, "Tama na." At yung nagbe-video na babae, narinig mo yung boses na umaawat din at sinasabihan niya itong kapatid ni Pokwang na tama na. So, to cut the story short, nakarating ito sa mga pamunuan ng LTO, sa mga ahensya na dapat ay nagbibigay ng parusa sa ganito. And yun na nga, on that day, on that event, na pagharap sila daw sa barangay at kahit wala ng kaso na ikinaso itong ang ingay ng plato. Not done! Ikinaso itong nakabangga ang magkakariton, nagkapatawaran. Pero ang LTO gumawa ng hakbang at parang sinuspindi nila ang lisensya nitong kapatid ni driver's license nito ni Carlo, ang kapatid nga ni Pokwang, at yun na. Pero may isang mambabatas sa pangalan ni Attorney Terry Ridon, si Congressman Terry Ridon, ito yung nagre-represent ng party list ng Bicol Saro, and I assume syempre taga Bicol ito, no? And naging kasama rin namin siya sa DZMM na nag-post, siya lang naman yung mambabatas na nag-post at sinabing dapat daw mas matindi pang kaparusahan ang ipataw dito sa abusado, sa maepal, mayabang, arogante, yung mga ganung paglalarawan ang binigay dito kay Carlo Subong na kapatid ni Pokwang, na dapat ganun daw ibigay na parusa. And sumagot nga itong si Pokwang na nag-vlog siya pagkatapos ng mai-report dito sa mga legit na mga news programs. Nag-vlog itong si Pokwang at humihingi siya ng on behalf ng kanyang kapatid. Siya na mismo ang humihingi ng paumanhin, kapatawaran. Malinaw naman na sinasabi ni Poki na hindi niya pinapaboran or hindi niya kinakampihan yung kapatid niya sa nagawang mali. Kinukondinan niya din actually yung maling gawain, at siya na nga daw yung humihingi ng pagpapatawad, kaparusahan, pangunawa, at inaddress pa niya yung anak nung magkakarito na naririnig din dun sa video na nag-viral na umiiyak habang kinakastigo yung tatay niya nung kapatid ni Pokwang. So ang ganda nung intensyon ni Poki, kaya lang parang sa tingin ng iba, sumabit siya doon sa inaakusahan niya itong mambabatas na wag nang mangialam, kesyo may mga ibang issue ng bayan daw na dapat na paghimasukan or asikasuhin. Tapos parang may threat pa siya doon na sinabi na
Hindi mo ba alam na cyberbullying yan? May mga ganon. Kaya itong si Attorney Ridon, kahit hindi pinangalanan doon sa vlog na yun o sa ginawa na yun ni Pokwang, sumagot siya. At ito nga po na-publish last December 17, 2025. Ito sabi niya, "We take exception to the remarks made by Ms. Marieta Pokwang Subong in her recent video statement relating to the involvement of her brother Carlos Subong in a road rage incident in Antipolo City. In her video message, Ms. Subong alluded to a certain lawmaker who had been speaking on the road rage incident, falsely alleging that photographs of her entire family were posted online." Yun nga kasi sinasabi doon ni Pokwang na idinamay pa yung buong pamilya niya, and then may mga netizens nga na sinasabi na kahit yung naging history ng pamilya niya na dating mahirap lang sila, dating ganito, ganyan, tapos porque nagkaroon na ng pera at power, feeling nila mga powerful na sila. Ito na nga yung sinabi doon niya na she further made unfounded threats of cyber libel and cyberbullying arising from this supposed disclosure. Sinasabi nga dito ni Congressman Terry Ridon na wala naman daw ibang pwedeng patungkulan si Marieta o si Pokwang, kundi siya, kasi siya nga yung very tawag doon, active sa pagbibigay ng parang payo sa LTO na dapat bigyan ng kaukulang parusa at mas matindi pa sa 90-day suspension. Na ang balita nga natin as we vlog this, parang tuluyan ng tinanggalan ng driver's license. Correct us kung mali po kami pero yun ang nabalitaan namin habang binavlog ito, na tuluyan ng tinanggalan ng driver's license itong si Carlos Subong na kapatid ni Pokwang. So anyway, sinasabi nga dito, may may mga bagay na pinunto itong si Congressman Redon. Sinabi niya na una daw, dapat nga daw hindi si Pokwang ang nagsasalita at humihingi ng kapatawaran, kundi ang kanyang kapatid na si Carlos Subong, who should apologize to the nation and to the aggrieved parties. It was Mr. Subong who consciously chose to commit grave threats, inflict physical injuries, and engage in acts of child abuse against Crispin Villamor and his daughter during the road rage incident. Second, it is untrue that photographs of Ms. Subong's entire family were posted online. What were posted were photographs of Carlos Subong, the individual involved in the incident, whose actions constitute grave threats, physical injuries, and child abuse against Crispin Villamor and his daughter. The public has every right to know the identity of a person who commits crimes against ordinary Filipinos. Third, Congress has full oversight powers over matters as the intersection of transportation and public safety, including road rage incidents. The geographic location of the incident is irrelevant. Our oversight authority exists whether the incident occurred in Antipolo, Bicol, or anywhere else in the country. And fourth, sabi ni Attorney Ridon dito, na sa kanyang Facebook post, we do not take lightly Ms. Subong's threats of cyber libel and cyberbullying cases arising from legitimate public scrutiny of this incident. There can be no cyber libel or cyberbullying where statements are factual and based on publicly available information. The photographs of Mr. Subong are publicly accessible. The LTO show cause order is a public document. Mr. Subong's action were committed in full public view. And sabi pa niya dito, as Mr. Subong faces the LTO today, we are deploying our team to observe the proceedings to ensure that he is afforded due process, while also ensuring that after full administrative proceedings, his driver's license is permanently revoked. Yun. We will coordinate with the Department of Justice to ensure that appropriate criminal charges are pursued against Mr. Subong for the acts committed during the road rage incident, including grave threats, physical injuries, and child abuse. These are public offenses that implicate public interest and accountability and cannot be treated
as purely private matters subject solely to the agreement or settlement of the parties involved. Hindi kayo ang biktima dito, pahabol pa dito sa post ni Congressman Ridon. Ang biktima dito ay si Crispin at ang kanyang anak. Ang biktima dito ay ang mga ordinaryong Pilipinong inaabuso ng mga katulad ni Carlo Subong. Nag-post ako dyan, nilike ko naman, sabi ko, agree naman po ako dyan sa mga puntong inilahad ninyo, Congressman Terry Ridon. And kami, kahit kaibigan namin si Pokwang, yun nga, actually, sabi nga natin, sa maraming pagkakataon na si Pokwang ay laman ng social media sa pakikipaglaban niya para sa custody ng anak nila ni Lee Brian ba yun? Na napaalis nga niya, 'di ba? Napaalis niya sa bansa. So ang daming beses na at ang daming pagkakataon na nakita natin na talagang nakipaglaban si Pokwang kung paano pinatunayan niya pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Pero this time, kahit sabihin na nating mahal niya at pinapakita niya yung suporta niya sa kanyang kapatid, hindi pa rin talaga magandang tingnan na sa kanya nanggagaling yung paghingi ng pagpasensya Panginoon. Na sana nga ang nakita ang ginawa ni Pokwang, sana nandoon yung kapatid niya habang binavlog niya yon or habang pag ginagawa nila yung paghihingi ng patawad, katabi niya yung kapatid niya para hindi man magsalita yung kapatid niya, tumangutango lang doon kung hindi man siya artista or whatsoever, tumangutango lang doon. At least nararamdaman ng mga tao na may sinseridad. Alam mo yon, kasi tama si Pokwang ang mapupuluan kasi siya ang personalidad, siya ang celebrity, siya ang artista. Sa kanya magbubumirang ang mga issue, lalo't inamin naman niya na kapatid niya itong si Carlo. Pero yun nga, dapat nandoon si Carlo kasi unang-una nga si Carlo nga yung nakagawa ng offense. Ginagaya ng lahat. Nakasabi nating na-settle na yan sa barangay, na pag-usapan na, wala namang hindi na maghahabol o magkakaso. But still, sabi nga ng paliwanag ni Congressman Ridon, nagawa ito in full public view, naging publiko yung pagpapakita ng ganung krimen na matatawag or insidente, road rage or whatsoever ang term na legal na pwedeng gamitin diyan. And yun ang naging dapat responsibilidad ng kapatid ni Pokwang. 'Di ba? Ganun lang 'yon. Sana nga mag-Christmas, masettle ito, maayos ito, pero ako kung tinanggalan man ng tuluyan ng driver's license yung kapatid ni Pokwang, yun, hanggang doon na lang. Huwag na nating idamay pa si Pokwang sa kung ano pa mang issue dyan or kung ano ba. Dahil si Pokwang, ginampanan lang niya yung kanyang tungkulin bilang isang nagmamahal na kapatid lang naman. Yun lang yun. Magandang araw, Happy Christmas sa ating lahat. Bongga! Nawala ka na naman!